November 16, 17, and 18 ay napakalaga pong mga araw ng ating pagkakaisa bilang isang mamamayang Pilipino, anumang kulay, dilaw, berde, itim, pula, asul, puti, luntian, at may mga shades of gray, shades of yellow, kung ano ka pang shade. Wala pong kulay ang isang espiritu ng pagmamahal sa ating bayan. Balikan po natin ang Biblia kasi kung merong mga batas na kung saan ay ginawa ng tao sa lupa, ay ito ay nanggagaling sa ating basic na law sa time pa nila Adan at Eva at ni Moses. Ang una doon ay unang-una ay we love God above all things. And then we love ourselves as we love our enemies and neighbor. Meron po tayong batas na huwag mangawat, mangamgam ng hindi atin. Nasa Mosaic law din po yan. We do not commit adultery, meaning pangangalunya, hindi lamang sa asawa kung hindi ikaw ay nabibili ng iyong pagmamahal sa sanlibutan kaysa sa ating Diyos. Marami po tayong batas sa Biblia na isinalin lamang sa batas ng tao. But basically, when you go back in time, sa time po nila Abraham, before kings and emperors, di ba? Si Paraon, ang lahat ng governance ng mga hari at mga emperor ay sinasangguni sa spiritual seer, prophet, or man of God. Kaya po, hindi po pwedeng separate talaga ang state and ang mga tao ng Diyos. Ngayon, hindi naman nagmo-move ang isang napakalaking simbahan na kahit grabe na ang katiwalaan na nakita, sobra pa sa katiwalian ng naunang tatay ng rehimen na ito, ay hindi po sila nag-move except of course the letter na kailangan may accountability. Siguro dahil nakita rin ng simbahang ito na walang nangyari sa mga pumalit dahil mas masahol pa ang mga naging liderato ng mga ito after they have endorsed. Of course, kahit naman sino ring movement na may endorsement ay na kakaroon din ng mga maling choices because even God, si King David nga, mahal na mahal ng ating Panginoon, ay nagkasala din. But he repented dahil kay Bathsheba. But even moving forward in the time of Jesus, si John the Baptist po ay hiningian ng anak ng emperor na putulin ang ulo because John the Baptist could not anymore take the anomalies
and the sinfulness of the Paraon. We have also Moses in the Old Testament na sobra-sobra ng pag-aabuso sa kanilang power ang Paraon. Kaya ang kanyang adopted brother ay nag-away sila because ginagawang mga slave po ang mga Israelita ng Ehipto. In all the stories, even historically, between kingdoms and nations, makikita mo po na kung may castle po or palasyo ng emperor o king, ang katapat po noon ay basilica, the church, because it is covering the supposedly spiritual alignment sa mga ginagawa ng isang governance ay chinecheck po at binabalansi po supposedly ng mga nasa simbahan. Kaya dahil dito ay kung matutulog lang ang ating mga spiritual leaders at hindi tayo magkakaisa, anong mangyayari po sa trilyon-trilyon? How many have died in the recent typhoon? Pati na po ang natural loss ay tayo ay ginigising sa mga katotohanan na ang mga taong nasa laylayan talaga na hindi makalikas dahil nga sobrang walang i-spend na money to move out of their supposed dwelling. Ibig bang sabihin pag ang flood control ay wala na, hindi na lang tayo for 19 time, hindi na lang tayo makiki-join sa mga panawagan ng mga taong helpless because walang naninindigan na liderato. Maintindihan po rin natin si BP Sara kung kaya't hindi siya naghihikayat ng mga pagtitipon kasi she will be the beneficiary of any successful shout out ng mga katiwalian neto. But if and when, okay, hindi na rin natin nakakaya, sino po ba ang ating niluluhuran at hinihingian? When the walls of Jericho needed to be broken and destroyed, the echoes of the voice of the people. Kaya nga, the voice of God is the voice of the people. The voice of the people is the voice of God. Nabuwag po. Imposible po, even sa time ng ating Old Testament, ay nabubuwag po ang napakahirap buwagin na walls of Jericho dahil sa echoes of the voice of the people shouting na dapat i-destroy na. November 16, 17, and 18, we will be shouting to the highest realms of heaven na sana ay tigilan na at kung pwede anumang panawagan na bumaba na, kung hindi mo kaya ay bumaba na po ang dapat bumaba, hindi lang sa pinakamataas na posisyon, kundi ikaw na senador na napakapal ng pagmumukha mo, na nakaupo ka dyan at uupo ka na naman sa November 17 sa sarsuela mong Blue Ribbon Committee investigation. Kami, pagod na kami sa mga kalukuhan niyo.
Sabi mo hindi ka magpapaano, ikaw na may bigote. Sabi mo hindi ka magpapasweldo. O nasaan na ang resibo na hindi ka nga nagpapasweldo at ito ay ibibigay mo sa scholarship. So, all this po, tayo po ay magtipon-tipon at mag-watch po tayo. Dala po kayo ng camera nyo para mapicturean po natin ang magsisira sa ating aktibidad na yan. 16, 17, 18, watch out kung saan po tayo magtitipon-tipon bilang isang mamamayang Pilipino.